Mia Mortels presents The Billionaire and the Maid Against the World, written by Jasmine Jail. Pumunta ako sa palengke kanina, Duday. Alam mo ba na pinagtitinginan ako ng mga lalaking kargador doon habang naglalakad ako? Puno ng excitement ang ekspresyon ni Janeline habang nagkukwento kay Mary Grace. Bahagya pa siyang nagulat dahil bigla na lang itong nagsalita mula sa likuran niya. Kasalukuyan siyang nagpapastol at nagpapakain ng mga alagang baka kaya hindi niya napansin ang paglapit nito. Naglalaway pa sila, Duday, habang nakatitig sa akin. Kulang na nga lang hubaran nila ako ng mga tingin nila. Patuloy nito sa pagkukwento. Hoy Gaga, kaya ka pinagtitinginan ng mga yon kasi bihira lang sila makakita ng mga babaeng taga-bundok. Iniisip ng mga yon na baka naligaw ka at napunta sa bayan ng hindi sinasadya. Pangaasar niya rito. Hoy Mary Grace Bragais, kung magsalita ka riyan akala mo naman hindi ka nakatira sa bundok. Pareho lang tayo hoy, kaya wag mo akong inaano. Buliyaw nito sa kanya. Ito naman napipikon agad. Kalmadong wika niya. Pagkatapos ay nagtawanan na lang sila. Seryoso, Duday? Wala ka bang ibang plano sa buhay mo? I mean, hahayaan mo na lang ba narito ka tumanda at makapangasawa na magsasaka na kapwa rin nating taga-bundok? Seryosong tanong ng kaibigan niya matapos nilang maupo sa natumbang puno ng mangga. Gusto ko nga sana na makipagsapalaran sa syudad at doon magtrabaho. Kaya lang mukhang imposible. High school lang nga natapos ko at hindi rin naman ako matalino. Malungkot ang boses na sagot niya. Pero may taglay ka namang kagandahan, Duday. Kapag pumunta ka sa syudad, walang mag-aakala na galing ka sa mahirap na pamilya. Hindi nila aakalain na isa ka magsasakat sa bundok nakatira. Napaka-unfair nga ng mundo kasi ikaw, kahit araw-araw ka nagbibilad, hindi nasusunog ang balat mo. Nananatili ka pa ring maputi at napakakinis ng balat. Napaka-flawless din ang buhok mo. Sabihin mo na kasi sa akin kung anong sabon o pampagandang ginagamit mo. Pagpapatuloy nito at habang nagsasalita ay hinawakan pa nito ang isa niyang braso at hinila-hila. Wala nga akong ginagamit, Duday. Natural nga lang tong kagandahan na taglay ko. Sagot niya. Siguro, nasa lahi lang talaga namin ang magaganda at mga gwapo. Kita mo naman si Mama, di ba? Saka si Papa, gwapo rin. Medyo napabayaan lang niya at hindi na ma-maintain. Dagdag pa niya. Hay nako, ang sabihin mo, ayaw mo talaga mag-share? Sinimangutan siya ng kaibigan. Teka, Duday, kung gusto mo talaga magtrabaho sa syudad, bakit hindi mo subukan pumasok na kasambahay? Patuloy nito nang tila ba may naalala bigla. Malay mo doon mo na makilala ang Prince Charming mo na mag-aahon sa inyo sa kahirapan. O di naman kaya ay baka magustuhan ka na magiging amo mo at gawin kang asawa. Excited na wika nito. Gaga, anong akala mo sa akin desperada na? Basta na lang papatol sa lalaki? Basta may pera? Agad niyang komento sa sinabi ng kaibigan. Seryoso, Duday. Subukan mong pumasok ng kasambahay. Narinig ko kasi kanina sa palengke naghahanap ng bagong kasambahay ang pamilya Carino. Seryosong wika nito. Carino? Sino yun? Tanong niya rito. Hindi mo sila kilala, Duday? Sila yung pinakamayamang pamilya sa buong syudad ng Sabang. Sagot nito sa kanya. Ah, ganun ba? Napapatangong-tangong saad niya. Ang totoo, wala naman talaga siyang pakialam sa kung sino ang pinakamayaman o pinakamahirap sa bayan nila. So, ano nga? Susubukan mo ba? Mataas daw ang sahod eh. 20,000 pesos per month, tapos libre pa lahat. Ang gagawin mo lang ay maglinis sa loob ng bahay at sumama sa pamamalengke. 2 beses sa isang buwan ng day off. Pagpapaliwanag nito sa kanya. Malabo kasi na matanggap ako roon. Masela ng pamilyang yun eh. Dagdag pa nito. Maselan pala, ba't nire-rekomenda mo pa sa akin? Agad niyang komento. Feeling ko kasi, madali ka matatanggap doon. Masipag ka at may taglay na kagandahang walang katulad. Hindi nila aakalain sa bundok ka nakatira. Patuloy nito sa pag-uudyok sa kanya. Hindi agad siya sumagot at nag-isip muna. Sa tingin mo, Duday, matatanggap kaya ako? Paghingi niya ng opinyon dito. Oo nga, Duday. Matatanggap ka ron. Agad nitong sagot. Sige, Duday. Bukas,
Samahan mo ako sa bayan. Susubukan ko mag-apply riyan sa sinasabi mong Carino family. Seryosong wika niya. Hindi pa nakakasagot ang kaibigan niya nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid at ilang sandali pa'y nasa tabi na niya ito. Tawag ka ni Mama, Ate Grace. Pumunta ka raw sa palengke at bumili ng mga sangkap at mga kailangan natin sa bahay. Pang-ulam na rin natin mamaya. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na agad ang kapatid niya at nagmamadaling tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Maiuutos pala sila, ngayon lang nagsabi. Di sana nakasabay na ako sa iyo kanina nung pumunta ka sa bayan. Dismayadong sabi niya. Dahil sa masunurin siyang anak, ay agad niyang sinunod ang iniutos ng ina. Pagbaba niya sa sinakyan na tricycle, ay dumiretso siya sa wet market para makapamili ng sariwang isda o kung ano ang pwede niyang mabili na lulutuing ulam. Magkano nga ulit ate? 3,000? Narinig niyang tanong ng isang lalaki na mukhang mayaman sa isang tindera ng alimango na nadaanan niya. Napatigil siya at hindi niya napigilan ang sarili na lumapit sa mga ito at sumabad sa usapan. Ang mahal naman ng alimango mo ate, masyado mo namang tinataga si kuya sa presyo. Sita niya sa manang na nagtitinda ng alimango. Mahal talaga ang alimango ngayon ineng. Bukod sa mahirap hulihin ang mga yan, hindi man din yan no? Lalo na sa mga restaurant. Mabuti nga at may nakikita pa kayong alimango rito sa palengke. Inis na sagot ng tindera saka bumaling sa customer nito. Ano, Pogi? Bibili ka ba? Kasi kung hindi… Sige po ate, bigyan mo ko ng 1 kilo. Ngumiti pa ng bahagya ang lalaki habang nagsasalita. Magsisimula na sana magtimbang ang tindera nang magsalita siya. Sandali! Masyadong mahal ang alimango mo ate. Hindi yan makatarungan. Bulyaw niya sa tindera. At saka, ngayon lang kita nakita rito. Hindi ka taga rito no? Para lang sa kaalaman mo ate, lagi akong namamalengke rito. Kaya kabisado ko ng presyo ng mga bilihin dito. Kilala ko na rin halos lahat ng tindera rito. Pero ikaw, hindi kita kilala. Hindi ka nga siguro nagrehistro sa samahan ng mga tindero at tindera rito sa palengke. Patuloy niya na may paninermon sa boses. Natigilan naman ang babae at hindi agad nakasagot. Miss, okay lang naman. Sasabad sana ang gwapong lalaki matapos itong humarap sa kanya, pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Agad niyang pinutol ang pagsasalita nito at nagpatuloy siya sa paninermon sa tindera ng alimango. Kung ayaw mong isumbong kita sa presidente ng samahan ng mga tindero rito sa palengke, ibenta mo ang mga alimango mo sa tamang presyo. Matigas pa rin ang boses niya habang nakatitig siya sa tindera. Natigilan ng tindera at hindi na nakipagsagutan pa sa kanya. Bumaling na lang ulit ito sa lalaki at nagsalita sa mahinahong boses. Sige kuya, ibigay ko na lang ng 800 sa'yo. Agad namang kumuha ng 1,000 ang lalaki sa wallet nito at inabot iyon sa tindera. Sa'yo na po ang sukli ate. Ngumiti pa ang gwapong lalaki matapos magsalita. Nang maiabot na ng tindera ang alimango na binili nito, ay tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Sandali kuya! Habol niya sa lalaki. Tumigil naman ito sa paglalakad at hinarap siya. Ba't hindi mo kinuha yung sukli? Sayang yun. Overpriced na nga yung tinda niya. Hindi na niya natapos pa ang sinasabi nang magsalita na agad ang lalaki. Okay lang naman miss. Actually, kaya ko naman magbayad. Kahit 3,000 pa ang presyo niya. Hindi yun big deal sa akin. Basta gusto kong kumain ng alimango. Mahinahon naman itong nagsalita, pero parang nayabangan siya. Siguro ay napakayaman ng lalaking ito. Hindi naman dahil kaya mong gumastos, gagastos ka na lang. Pailing-iling niyang wika sa katumalikod. Hindi naman pala big deal sa iyong pera. Sana sa akin mo na lang ibinigay yung sukli. Sayang naman. Pabulong na sabi niya sa sarili. Magsisimula na sana siyang maglakad nang marinig niyang nagsalita ulit ang lalaki. Pero, salamat pa rin sa ginawa mo. I appreciate it. Sabi nito, bagamat nakatalikod siya rito ay naramdaman niya ang lambing sa boses nito, kaya bahagya siyang kinilig. Nilingon niya itong muli, pero nakita niya na papasok na ito sa kotse. Ang gwapo niya. Bulong niya sa sarili. At mayaman pa. Dagdag pa niya. Pagkaway sinampal-sampal niya ng mahina ang magkabila niyang pisngi para gisingin ang sarili sa realidad.
Kinuha niya ang listahan ng mga dapat bilhin mula sa bulsa ng shorts niya at pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Kinabukasan, lingid sa kaalaman ng kanya mga magulang, ay tumungo siya sa sabang at dumiretso sa malaking bahay ng mga Carino. Hindi na niya inabala pa ang kanyang kaibigan dahil feeling niya mas komportable kung siya lang mag-isa. At saka, baka hindi siya matanggap, pagtawanan pa siya nito. Okay naman ang appearance mo. Nasagot mo rin ng maayos sa mga tanong ko sa'yo. Komento na matandang babaeng Carino matapos siyang interviewin nito. Maganda sa pandinig niya ang sinabi nito. Pero kung titingnan ay parang mataray at masama ang ugali nito. Kaya lang, wala kang inilagay na address dito sa biodata na ipinasa mo sa akin. Hindi ko alam kung nakalimutan mong ilagay o sinadya mo. Anyway, tatanungin na lang kita. Taga saan ka ba, Miss Mary Grace Bragais? Saan ka exactly nakatira? Halos hindi siya makapagsalita. Nagdadalawang isip siya na sabihin dito na taga-bundok siya. Parang totoo kasi ang sinabi sa kanya ng kaibigan niya na masela ng pamilyang ito at ayaw kumuha ng kasambahay na galing sa bundok. Bakit hindi ka makasagot, Miss Mary Grace? Ikinahihiya mo ba ang lugar kung saan ka nakatira? Muling nagsalita ang matandang Carino. Sasabihin na sana niya ang totoo pero hindi pa man niya naibubuka ang bibig niya ay may biglang sumabad na kararating lang. Parang pamilyar ang boses nito kaya agad niya itong nilingon. I know you. Di ba ikaw si… Naputol ang pagsasalita ng lalaki dahil hindi nga naman ito alam kung ano ang pangalan niya. Pasimple itong tumingin sa biodata na hawak na matandang Carino. Saka nagpatuloy sa pagsasalita. Tama, ikaw si Mary Grace Bragais. Nag-a-apply ka ba bilang kasambahay namin? Patuloy nito habang nakatingin sa kanya. Kumindat pa ito na para bang may gustong ipahiwatig. Parang gusto nitong sabihin na sumakay na lang siya sa sinasabi nito. Naintindihan naman niya iyon. Pero bukod doon ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kilig ang pagkindat nito, lalo pat ngumiti rin ito ng bahagya. Lumabas palalo ang taglay nitong kagwapuhan. Parang nagising tuloy ang puso niyang matagal nang natutulog. Do you know each other, anak? Bahaling na matandang babae sa lalaki. Yes, ma'am. Agad na sagot ng super gwapong nilalang. Miss Mary Grace, totoo ba na magkakilala kayo nitong anak kong si Eros? Tanong sa kanya ng ginang. Yes, ma'am. Nakasama ko. Hindi na niya natapos ang sinasabi nang biglang nagsalita ang lalaki at ito na ang sumagot sa katanungan ng ina nito. Siya yung anak na nagtitinda ng alimango sa palengke ng Santa Fe. Bumili nga ulit ako kanina sa kanila. And I asked her kung gusto niya mag-apply bilang kasambahay natin. Pagpapaliwanag ng lalaki sa ina nito, mukhang tinutulungan siya nito na matanggap sa trabaho. Pero bakit? Ano ang dahilan nito? So, ikaw ang nagsabi sa kanya na pumunta rito at mag-apply? Yes, ma'am. Agad na sagot ng lalaki. Pero hindi ko alam na pupunta talaga siya rito. Akala ko kontento na siya sa pagtitinda ng alimango sa palengke. Dagdag pa nito, kasabay ng muling pagkindat sa kanya. Hindi kaya type ako ng lalaking to? Pag-overthink niya na sarili lang naman ang kausap. Imposible dahil sobrang yaman niya, samantalang ako'y mahirap lamang. Agad din niyang kinontra ang sarili. If that's the case, then siya na lang ang kunin natin. Huwag na nating patagalin pang paghahanap ng kasambahay dahil kailangan na natin. Walang naglilinis dito sa bahay. Wika na matandang babae. Okay na po siya sa'yo, mami? Tanong ng lalaki bilang pagkumpirma. As long as hindi taga-bundok, okay na sa'kin. At saka kilala mo naman siya. Kaya sa tingin ko, walang magiging problema. Agad na sagot ng ina nito. Pagkatapos ay sa kanya naman ito bumaling. Tanggap ka na, Miss Mary Grace. Pwede ka na magsimula bukas. Stay in ka rito, kaya magdala ka ng mga damit mo. 2 beses sa isang buwan ang day off mo at 20,000 pesos ang buwan ng sahod. Anito sa kanya. Maraming salamat po, ma'am. Agad na sagot niya. Sobra siyang natutuwa dahil madali siyang natanggap sa trabaho. At aaminin niya na kailangan niya iyong ipagpasalamat sa lalaki na tumulong sa kanya. Bagamat hindi niya alam kung ano ang talagang intensyon nito. Sige na, pwede ka nang umuwi. Bumalik ka bukas ng umaga. 7:00.
Pagkasabi tumalikod na ang matandang Carino at nagsimulang maglakad palayo. Sumunod na rin dito ang anak na lalaki, kaya nagsimula na rin siya maglakad palabas ng malaking bahay. Malapit na siya sa main gate nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng lalaki. "Mary Grace, right?" Tanong nito na makalapit sa kanya. Tumango lang siya bilang sagot, habang naguguluhan pa rin sa kung ano ba talaga ang kailangan nito sa kanya. "I'm Eros Daniel Carino." Pagpapakilala nito, kasabay ng paglalahad ng palad sa harap niya na agad niyang tinanggap. "Yung kausap mo kanina, yung mami ko, si Wendy Carino. Tapos may isa kong kapatid na mas matanda sa akin, si Kuya Earl Damian. Yung dad namin, 2 years nang patay, kaya 3 lang kaming nakatira rito. Sa ngayon, meron kaming 2 kasambahay, tagaluto at tagalaba. Madadagdag ka kaya magiging 3 na. May isa rin kaming hardinero at isang driver." Paglalahad nito kahit hindi naman siya nagtatanong. Medyo awkward kaya napatungutango lang siya bilang sagot. "Congratulations sa pagkakatanggap mo sa trabaho." Nakangiting bati nito sa kanya. Kinilig na naman siya at naramdaman niya ang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Salamat." Medyo nahihiyang sagot niya. Hindi naman ako matatanggap kung hindi dahil sa'yo. Tinulungan mo ko kanina." "Kung ako nga lang ang masusunod, wala nang interview pa. Tanggap agad kapag nakita ko masipag at mapagkakatiwalaan. Kaya lang gusto ni Mami, dumaan muna sa kanya ang lahat." Pagpapaliwanag nito. Pwede ko bang itanong kung bakit mo ko tinulungan? Bakit parang gustong-gusto mo na ako maging kasambahay ninyo?" Seryosong tanong niya rito. "Makakahindi pa ba ako eh? Nagtanong ka na." Pabirong tanong din ito. "So, bakit mo nga ako tinulungan?" Tanong niyang muli rito. Gustong-gusto talaga niyang marinig kung ano ang dahilan nito, kaya hindi siya titigil hanggat hindi ito sumasagot. "Imposible naman na love at first sight ka sa akin eh. Sobrang yaman mo, at ako na may hampas lupa lang. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo kong anak ka ng triplets kasi uso yun ngayon." Pagpapatuloy niya. "Anong sabi mo?" Natawa ito ng malakas dahil sa mga narinig mula sa kanya. "Ang dami mo nang sinabi ah. Hindi ba pwedeng nagustuhan ko lang ang pagiging wais mo at totoo sa sarili?" Sigurado ka ba? Wala ka talagang binabalak na masama sa akin?" Paniniguro niya na lalong nagpalakas sa tawa nito. "Alam mo, nakakatuwa ka. Kaya nga gusto ko na ikaw ang makuhang bagong kasambahay namin." Malapad pa rin ang ngiti na sabi ng lalaki. "Teka, saan ka nga ba nakatira? Sabihin mo sa akin at ihahatid na kita." Pagbabago nito ng usapan. "Nako, wag na po Sir Eros. May pamasahe pa naman ako rito. Kaya ako na lang mag-isa ang uuwi." Tanggi niya. "Sa Santa Fe rin naman ang punta ko, kaya isasabay na kita." Pagpupumilit nito. "Malapit ba sa palengke ang bahay ninyo?" Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Sa bundok siya nakatira at ayaw iyon ni Mrs. Carino. Nag-aalala siya na baka ang lalaking ito na nasa harapan niya ay ganoon din. "It's alright, Miss Grace. Sabihin mo sa akin ng totoo at hindi naman ako magagalit." Pagpapatuloy nito, marahil ay napansin nito ang pag-aalangan niya na sumagot. "Ang totoo kasi," nagdadalawang isip pa rin siya na magsabi ng totoo. Pero nakikita niya na mabuting taong lalaki at tatanggap na rin naman siya sa trabaho, kaya wala nang dahilan para magsinungaling pa siya. "Ang totoo talaga, sa bundok ako nakatira at mukhang hindi niyo gusto yon, kaya okay lang kung babawiin niyo yung pag-hire sa akin." Medyo malungkot ang boses na saad niya. "Si Mami lang naman ang may ayaw sa mga taong nakatira sa bundok at hindi ko alam kung bakit." Sagot nito na muling nagpabalik sa sigla niya. "Para sa akin, wala namang problema. Mas prefer ko nga ang mga taga-bundok kasi pure and innocent kayo." Pagpapatuloy nito sa seryosong boses, dahilan para lalo pang madagdagan ang puntos ng paghanga niya rito. Gayunpaman ay bahagya siyang nangamba sa huling linya nito. Feeling niya kasi ay may balak talaga itong gawin sa mura niyang katawan. "Hintayin mo ko rito at kukunin ko lang ang motorsiklo ko." Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito kaya naman hindi na siya nakatanggi pa at sumama na rin lang dito. Pagdating sa palengke ng Santa Fe ay nagpumilit na siyang bumaba. Nahihiya kasi talaga siya na ihatid pa siya nito hanggang sa bahay nila. Malayo pa naman iyon,
At siguradong magtatanong ang mga magulang niya kapag nakita ito. Hindi pa naman niya sinabi sa mga ito ang ginawa niyang pag-apply sa pamilya Carino bilang kasambahay. Nang makaalis na ang lalaki, ay sumakay na rin siya ng tricycle na patungo sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na sila ng daan na makita niya si Eros. Nasa gilid ito ng daan at napapailing habang pinagmamasdan ng motorsiklo nito na nakagarahe sa tabi. "Manong, pakitigil po at bababa na ako rito." Sabi niya sa driver ng tricycle pagkatapos ay dali-dali siyang bumaba at lumapit sa kinaroroonan ng lalaki. "Anong nangyari, Sir Eros?" Agad niyang tanong sa lalaki na bahagya pang nagulat nang makita ang presensya niya roon. "Flat yung gulong sa likuran." Sagot nito habang napapailing. "Naku po," aniya matapos makita ang gulong sa likuran ng motorsiklo nito. "Rough road kasi rito, maraming matutulis na bato. Ano ba kasi ang ginagawa mo rito?" "Alam mo yung dinedevelop na tourist spot dyan sa unahan? Ang construction firm namin na nakakuha ng kontrata nun. Pupunta sana ako ron para bumisita dahil narito na rin lang naman ako." Ganun ba?" Napapatangu-tangong tugon niya rito. "Paano kaya to?" Mukhang hindi alam ng lalaki kung ano ang gagawin kaya napangisi siya ng bahagya. "May vulcanizing shop dyan sa unahan. Kung lalakarin natin siguro mga 15 minutes dando na tayo." Suhestyon niya rito. "Talaga? Sasamahan mo ako maglakad patungo sa vulcanizing shop?" Nakangiting tugon ng lalaki. "Oo naman, Sir Eros. Siyempre amo kita, kaya dapat lang natulungan kita." Agad niyang sagot. "Oo nga no." Napapatangu-tangong tugon nito. "Kaya lang, paano to? Paano natin to madadala roon?" "Ay sus! Siyempre, itutulak natin patungo roon." Napapailing pa siya habang nagsasalita. Pagkatapos ay hinawakan niya ang manibela ng motorsiklo at sinimula na niya iyong itulak. "Dapat kasi hindi ka na kumuha ng motorsiklo. Kung hindi mo rin lang naman alam kung anong gagawin sa mga sitwasyon na ganito." Dagdag pa niya sa halos pabulong na boses. Pero batid niya na nakarating iyon sa pandinig nito dahil nasa tabi lang naman niya ito. Huli na mapagtanto niya na baka nagkukunwari lang ito na walang alam para mapilitan siya na magboluntaryo sa pagtutulak ng motorsiklo nito. Napatigil siya bigla at muling bumaling ng tingin sa lalaki. "Ikaw sir ha? Pinagtitripan mo yata ako." Kumpronta niya rito nang mapansin niya na parang nagpipigil ito ng tawa. "Of course not. Bakit ko naman gagawin yun?" Agad na sagot nito. "Hindi ko talaga alam kung anong gagawin sa ganitong sitwasyon." Hindi na siya sumagot pa at inirapan na lang ito. Pagkuway ipinagpatuloy na niya ang pagtutulak sa motorsiklo hanggang sa makarating na sila sa vulcanizing shop. "Pwede na ba kitang iwan dito?" Tanong niya sa lalaki nang simulan na ng mekaniko ang pag-aayos sa gulong ng motorsiklo nito. "Mag-aabang na ako ng tricycle na papunta sa amin." No. Ihahatid na kita sa inyo." Mariing tutol nito. "This time, hindi na kita hahayaang tumanggi pa. Tinulungan mo ko, kaya dapat lang nagantihan ko rin yung pagtulong mo." Seryosong saad nito. Hindi na siya nagreklamo pa at mukhang buo na ang desisyon nito at hindi na magpapapigil pa. Hinatid siya nito hanggang sa bahay nila. Pagdating doon ay agad siyang sinalubong ng ina niyang nakakunot ang noo at salubong na rin ang mga kilay. "Hoy Gracia, saan ka na naman ba pumunta?" Matigas ang boses na tanong ng mama niya. "At sino itong gwapong lalaki na kasama mo ha? Huwag mo sabihin boyfriend mo siya." Pinasadahan pa nito ng tingin si Eros mula ulo hanggang paa habang nagsasalita. "Hello po, ako po si Magpapakilala sana ang lalaki pero napigilan niya ito sa pamamagitan ng biglang pagsabad. "Siya po si Eric ma, yung kargador sa palengke. Nagpahatid na ako rito kasi may motor naman siya. Ang tagal kasi ng pila ng tricycle. Hinihintay pa nilang mapuno bago umalis." Pumagit na rin siya sa lalaki at sa nanay niya para maibaling sa kanya ang atensyon ng huli. Tumaas lang ang kilay ng nanay niya na para bang hindi ito kumbinsido sa narinig. "May 100 ka ba riyan ma? Pahiram nga muna at ibabayad ko sa kanya." Pagpapatuloy niya sa pagsisinungaling para maging kapani-paniwala. Pero mukhang hindi pa rin kumbinsido ang nanay niya. "Ang mahal naman kung 100. Reklamo ng kanyang ina. "Siguro,
Boyfriend mo talagang lalaking yan at humihingi siya ng pera sa'yo. Magpapalusot ka pa ha? Patuloy nito habang nakatingin ng masama sa kanya. Si mama naman, tamang hinala oh. Nakangiting sabi niya rito. Hindi ko nga siya boyfriend ma. Kargador siya sa palengke na pinakausapan ko na ihatid ako rito. Kasi alam ko na hinahanap niyo na ako. At syempre kailangan ko siyang bayaran. Hirit pa niya. Kargador ba kamo? Wika ng kanyang ina na para bang hindi pa rin naniniwala. May kargador na ba ngayon na ganyan kagwapo at kakinis ang balat? Dagdag pa nito. Oo nga naman duday. Pagsang-ayon ng kaibigan niyang si Jeneline na naroon din pala at mukhang naghihintay na makauwi siya. Kung ganyang kagwapo ang mga kargador sa palengke, naku, araw-araw akong pupunta ron para mamili. Patuloy nito. Pasimple niya itong pinandilatan para tumigil ito sa pagsang-ayon sa mga sinasabi ng kanyang ina. At mukhang epektibo naman. Dahil hindi na ito nagsalita pang muli. Sige na ma, bigyan mo na ako ng 100 para makaalis na siya. Pangungulit niya sa kanyang ina. Bagamat parang hindi ito naniniwala sa sinasabi niya, ay dumukot pa rin ito ng pera sa bulsa ng shorts nito. Pero bago nito inabot ang 100 sa kanya, ay pinasadahan muna siya nito na matalim na tingin. Pagkakuha ng pera ay tumalikod na agad siya rito at bumaling sa lalaki. Hinila niya ito ng bahagya palayo. Sakyan mo na lang muna ako, Sir Eros. Hindi kasi alam ng mga magulang ko na nag-apply ako sa inyo bilang kasambahay. Sige na, kahit ngayon lang. Pakiusap niya sa lalaki, sa medyo mahinang tinig para hindi siya marinig ng kanyang ina. Pero parang sobra naman yata ang kargador. Mukha ba akong kargador sa paningin mo? Kumpronta nito sa kanya. Napangiwi lang siya at hindi agad nakasagot. Gayunpaman ay nakita niya rito na parang hindi naman ito galit. Nagpapakyut lang. Sorry. Oh, tanggapin mo na to. Iniabot niya rito ang 100 at nagulat na lang siya nang lumapit itong muli sa nanay niya. Pipigilan niya sana ito pero nagsimula na itong magsalita. Nanay, totoo po talaga na bagong kargador ako sa palengke ng Santa Fe. Pero yung sinabi ni Grace na magkaibigan kami, hindi po totoo yun. Pagpapaliwanag nito. Kung hindi totoo na magkaibigan kayo, ano pala? Nagtatakang tanong ng nanay niya habang mariing nakatitig kay Eros. Napapikit na lang siya at inihanda ang sarili sakalang sabihin ng lalaki na amo talaga niya ito at maglilingkod siya sa pamilya nito bilang kasambahay. Ang totoo po kasi, may pabitin pang nalalaman ng lalaki dahil tumigil muna ito sa pagsasalita at bumaling ng tingin sa kanya. Naliligaw po talaga ako sa anak niyo at sa totoo lang po, hindi ko naman kailangan magtrabaho dahil may kaya naman kami. Pero dahil sa kagustuhan ko mapalapit kay Grace, ay pumasok ako bilang kargador sa palengke. May nakapagsabi kasi sa akin na palagi raw siyang nagagawi sa palengke para bumili ng sariwang isda. Pagpapatuloy nito, kinindatan pa siya nito na bumaling ito ng tingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi niya inaasahan na ganun ang maririnig mula sa lalaki. Seryoso ba ito o gusto lang nito na paglaruan siya? Maging ang kanyang ina ay nabigla rin at halos hindi na ito makapagsalita pa. Samantalang ang kaibigan niyang si Jeneline ay napatili ng malakas dahil sa kilig na naramdaman, pero agad ding tumigil at tinakpan pa ang sariling bibig matapos niya itong pandilatan. Totoo ba ang sinasabi mo, iho? Naliligaw ka sa anak kong si Mary Grace? Seryosong pagkumpirma ng nanay niya. Totoo po, nanay. At ngayon po ay formal kong hinihingi ang basbas mo para ligawan ng anak mo. Seryoso ring sagot ng lalaki na para bang totoo talaga ang sinasabi nito. Batid naman niya na sumasakay lang ito sa pagsisinungaling niya, pero bakit parang kinikilig siya? Hindi pa pwede magpaligaw ang anak ko. Bata pa siya. Matigas ang boses na sagot ng nanay niya. Halata ang pagkabigla sa ekspresyon ni Eros. Mukhang hindi nito inaasahan na ganun ang maririnig mula sa kanyang ina. Siguro sanay ang lalaking ito na gawing biro-biro lang ang panliligaw. Malas nito dahil masyadong istrikto ang mama niya. Mabuti na lang at hindi naman totoo ang mga pinagsasasabi nito at tinutulungan lang siya. Pasensya ka na ha. Hindi pa tapos ang sasabihin sana niya sa lalaki nang biglang hablutin ng mama niya ang isa niyang kamay at hinila siya papasok sa loob ng bahay. Ikaw nang bahala sa kanya, Duday ha. Nagawa pa niyang magbilin sa kaibigan.
Tumango naman ito kaya kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Nababahala kasi siya na baka mainip si Eros o kaya ay magalit dahil sa hindi maayos na pagtanggap ng nanay niya rito. Jimmy, itong anak mo, nagpapaligaw na, ang bata-bata pa. Agad na wika ng kanyang ina nang makarating sila sa kusina at nakita ang ama niya na kasalukuyang nagkukudkod ng niyog. Tumigil naman ang papa niya sa ginagawa nito at bumaling sa kanila ng nakangiti, na tila ba ikinatuwa pa ang narinig mula sa mama niya. Ilang taon ka na nga ulit, Grace? Tanong nito sa kanya. 20 po, Papa. Going 21 na next month. Sagot niya rito sa medyo mahinang boses. Kung ganun, nasa hustong gulang ka na. Pagkatapos magsalita ay sa mama naman niya ito bumaling ng tingin. Hayaan mo na ang anak natin kung gusto na niyang magpaligaw. Dalaga na siya Kumbaga'y pumapag-ibig na siya. Napapangiti pa ito habang nagpapaliwanag sa kanyang ina. Walang nagbago sa ekspresyon ng mama niya. Pero napansin niya na tila ba pinipigilan nito na mapangiti. Para namang hindi ka dumaan sa ganyan Pagpapatuloy ng kanyang ama. Nakakabahala nga kasi ang lalaking naliligaw sa kanya ay kargador sa palengke. Uwi ka ng mama niya. Anong problema sa pagiging kargador, Gemma? Abay marangal na trabaho yan. Agad na umangal ang papa niya. Tumayo pa ito habang nagsasalita at tuluyan ng iniwan ang ginagawa. Wala ngang problema sa pagiging kargador sa palengke, Jimmy. Agad namang sagot ng mama niya. Ang problemang iniisip ko ay dahil ang lalaking yon ay nagpapanggap lang na isang kargador para lang mapalapit sa anak natin. Mukha namang hindi kailangan ng lalaking yun ng pera. Halata na mayaman dahil napakagwapo at napakakinis ng balat. Bahagya siyang napangiti dahil sa mga sinabi ng mama niya. Hindi niya akalain na paniniwalaan ito ang sinabi ni Eros kanina. Mabuti na lang at hindi nito kilalang lalaki. Talaga? Para bang natuwa pa ang papa niya sa narinig. Nandyan ba siya sa labas? Nandyan, dahil hinatid niya ang anak mo rito sa bahay. Agad na sumagot ang mama niya sa matigas na boses. Baka nga may ginawa ng milagro ang mga yan. Naku, baka paglaruan lang ng lalaki yun ng anak natin. Patuloy nito. Sige na anak, puntahan mo na muna ang maliligaw mo at mag-uusap na muna kami ng mama mo. Kalmado pa rin ang boses na sabi ng papa niya matapos nitong lumapit sa kanya. Maraming salamat, Sir Eros, sa paghatid at pagtulong mo sa akin na magpalusot sa mama ko. Medyo nahihiya pang sabi niya sa lalaki. Pwede po ba na umalis ka na? Baka kasi lumabas si Papa. Hindi na niya natapos pa ang sinasabi nang magsalita na agad ito. Okay lang. Gusto ko ring makaharap ang papa mo para makapag-hi naman ako sa kanya. Seryoso ang boses na sabi ni Eros. Hindi! Agad niyang sagot. Pagkuway na payuko siya ng bahagya matapos mapagtanto na medyo napataas ang boses niya. Please, Sir Eros. Pakiusap niya rito. Sumunod naman ito sa request niya at nilisan ang lugar nila. Nang makaalis na ito ay agad namang lumapit sa kanya ang kaibigang si Janeline. Hoy Duday, magtapat ka nga sa akin. Sino ba talagang lalaking yun? Kumpronta nito sa kanya. Huwag ka maingay ha. Sagot niya rito at pagkatapos ay inilapit niya ang bibig sa tenga nito. Siya si Eros Daniel Carino, isa sa mga magiging amo ko simula bukas. Patuloy niya sa pabulong na boses. What? Siya si... Agad niyang tinakpan ang bibig nito para matigil ang pagsasalita nito. Siguradong nabigla ito dahil napalakas ang boses nito. Ibig sabihin nag-apply ka sa kanila at natanggap ka? Patuloy nito sa pabulong na boses. Oo, Duday. Kaya nga namomroblema ako kung paano ko sasabihin kina mama at papang tungkol dito. Sagot niya na sinundan ng isang malalim na buntong hininga. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita magpaliwanag sa kanila. Sasabihin ko sa kanila na ako dapat ang papasok. Kaya lang hindi ako pinayagan ni tatay. Kaya ikaw na lang nirekomenda ko. Okay ba yun, Duday? Tanong nito sa kanya. Hindi agad siya nakasagot. Bagamat naisip niya na maaari ngang makatulong iyon. Pero sabihin mo muna sa akin kung ano yung pinagsasasabi ng mayaman at gwapong Carino na yun kanina. Naliligaw na ba agad sa'yo? Naku, Duday, ingatan mo yung marupok na puso mo ha. Babala nito sa kanya. Hindi,
Hindi, pinakiusapan ko lang siya kanina na sakyan ng pagsisinungaling ko kay mama. Hindi ko naman alam na ganun ang sasabihin niya. Paliwanag niya. Pero aminin mo, kinilig ka sa mga sinabi niya kanina. Tinamaan ka, kahit alam mo na kunwari lang yon. Panunokso nito. Nag-isip muna siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Slight. Napatili ito ng malakas dahil sa sagot niya. Pinandilata naman niya ito kaya kumalma rin ito agad. Tinulungan nga siya ni Jenny na magpaliwanag sa mga magulang niya tungkol sa pagtatrabaho niya bilang kasambahay. Sa una ay ayaw sanang pumayag ng mama niya. Mabuti na lang at magaling umarte ang kaibigan niya, kaya pumayag din ito kalaunan. Gusto ko naman po talagang gawin to, ma. Pa, gusto ko pong makatulong sa mga gastusin dito sa bahay. Naaawan na rin kasi ako kay Papa. Lagi na lang umuuwing pagod galing sa pagtatrabaho sa bukid. Maluha-luha pang saad niya. Pagkuway niyakap siya ng mama niya na halos maiyak na rin at hinaplos-haplos ang likod niya. Basta kapag hindi mo kaya ang trabaho, umuwi ka agad ha? Bili nito sa kanya habang unti-unti nang pumapatak ang mga luha nito mula sa mga mata. Opo ma, sagot niya na napapaluha na rin. Maganda ang naging trato sa kanya ng pamilya Carino sa pagsisimula niya sa trabaho, lalo na si Eros na para bang itinuturing siyang isang kaibigan. Hindi nito ipinaparamdam sa kanya na isa lamang siyang kasambahay. Sa tuwing pupunta siya sa palengke para mamili, ay sinasamahan siya nito. Kahit todo tanggi na siya, ay nagpupumilit pa rin ito. Isa sa mga paborito kong gawin ay pumunta sa palengke para mamili ng mga sariwang isda at seafoods. Mga gulay na rin. Kaya nga natutuwa ako kasi may nakakasama na ako. May tagahawak na ng pinamili ko at may tagatawad na rin para sa akin. Kung sakaling overpriced ang itinitinda nila. Iyon ang palaging idinadahilan sa kanya ng lalaki sa tuwing tumatanggi siya na samahan ito. Hanggang sa lumipas ang halos 3 buwan, very consistent pa rin ang ipinapakita nitong kabutihan sa kanya. Subalit ang nanay at kapatid nito ay pasimple lang palang nag-oobserba sa kanila. At dumating din sa punto na napuno na ang mga ito at kinumpronta siya. Hindi ba't kinuha kita para maglinis dito sa bahay at mamalengke? Bakit pumupunta pa rin si Eros sa wet market para mamili? Matigas ang boses at halatang galit na sabi ni Mrs. Carino. Nanlilisik din ang mga tingin nito sa kanya habang nagsasalita. Kasi po, parang wala naman itong balak na pakinggan ng paliwanag niya. Dahil nagsalita na agad ito kahit nagsisimula pa lang siyang ibuka ang bibig niya. Kung ayaw mong tanggalin kita, gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Huwag mong iasa sa iba, lalo na sa amo mo. At tandaan mo rin itong sasabihin ko sa iyo. Ayoko na nakikipag-usap ka sa anak ko. Tigilan mo ang ilusyon mo na mapalapit sa kanya. Alam na alam ko ang galawan ng mga babaeng katulad mo. Patuloy nito sa mas matigas at madiin na boses. Hindi na siya sumagot pa dahil baka lalo lang ito magalit sa kanya. Magpapatuloy pa sana ito sa pagsasalita nang dumating si Eros. Naantala rin ang pangingilid ng mga luha niya. What's wrong, ma'am? Ba't pinapagalitan mo si Mary Grace? May nagawa ba siyang mali? Agad na tanong ni Eros matapos itong makalapit sa ina. Ipinapaliwanag ko lang sa kanya na kaya ko siya kinuha bilang kasambahay ay para maglinis dito at mamalengke. Sa paglilinis, okay naman. Pero sa pamamalengke, bakit kasama ka pa rin lagi? Pagpapatuloy ng bruha sa mahinahong boses. That's my choice, ma'am. Kaya no need na pagsabihan mo pa si Mary Grace. Diba sinabi ko noon pa na mas gusto kong ako mismo ang namimili ng pagkain natin. Nag-e-enjoy naman ako na ginagawa ko yun. Pagtatanggol ni Eros sa kanya. Hindi mo na nga kailangan pang gawin yon. May kinuha na tayong dagdag na kasambahay para gumawa ng pamamalengke. Habang nagsasalita ay inakay na ni Mrs. Carino ang anak nito palayo sa kanya. Bago makalayo ng tuluyan, ay bumaling muna ng tingin sa kanya ang lalaki at ngumiti, na para bang sinasabi sa kanya na huwag siyang mag-alala at ito na ang bahalang makipag-usap sa ina. Nang sumunod na araw ay hindi siya sinamahan ni Eros, kaya mag-isa lang siyang pumunta ng palengke at namili. Hapon na noon, dahil sinabihan siya ng suki niyang sa hapong iyon darating ang mga fresh na gulay mula sa Baguio. Naglalakad na siya patungo sa sakayan ng tricycle nang may humarang sa kanyang 2 lalaki. Puno ng pagnanasa ang tingin ng mga ito sa kanya, kaya agad siyang tumalikod at naisipang tumakbo.
Pero may dalawang lalaki rin pala sa likod niya, kaya hindi siya nakatakas nang sapilitan siyang ipasok ng mga ito sa loob ng puting van. Dinala siya ng mga ito sa isang abandonadong lugar at itinali sa isang upuang kahoy. Base sa tingin ng mga ito sa kanya, ay mukhang balak ng mga ito na pagsamantalahan siya. Nakumpirma niya iyon nang magsimulang maghubad ang isang lalaki habang nakatitig sa kanya at tila ba naglalaway pa. Natanggal na nito ang buong saplot at papalapit na ito sa kanya. Nang dumating ang isang superhero at pinaghahampas ng 2x2 na kahoy ang mga lalaking kasama nito. Dali-dali nagsitakbuhan ng mga lalaking nagbalak na gahasain siya at tumungo sa van na sanakyan ng mga ito. Ang hubot-hubad na lalaki ay hindi na nag-abala pang isuot ang damit at pantalon nito. "Are you okay?" Puno ng pag-aalalang tanong ni Eros matapos itong makalapit sa kanya at sinimulan ng tanggalin ang lubid na nakatali sa mga kamay at paa niya. Takot na takot pa rin siya kaya halos hindi siya makapagsalita hanggang sa makalaga na siya ni Eros ng tuluyan at napayakap na lang siya rito na mahigpit kasabay ng pagbuhos ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Maraming salamat at dumating ka, Sir Eros. Wika niya sa bawat pagitan ng paghikbi. "You're safe now, Grace. Nandito na ako." Halo nito sa kanya habang hinahaplos-saplos ang likod niya. Matapos niyang kumalma, ay kumawala na siya mula sa pagkakayakap nito. Subalit hinawakan naman siya nito sa magkabilang pisngi at inangat ang mukha niya para magkaharap silang dalawa. "I'm so sorry kung hindi kita sinamahan. Kasalanan ko ito." Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. "Kung hindi lang sana ako nakinig sa mami ko, hindi ito mangyayari sa'yo." Nakikita niya ang guilt sa ekspresyon nito, ganoon din ang sobrang pag-aalala. "Mabuti na lang at naisipan kong sumunod sa palengke at nakita kita na isinakay sa van ng mga lalaki, kaso ay malayo pa ako. I'm sorry kung wala akong nagawa ng mga sandaling yon." Pagpapatuloy nito habang hawak pa rin siya sa magkabilang pisngi. "Ang mahalaga, dumating ka at pareho tayong ligtas," aniya rito. "Tara sa kotse at nang makauwi na tayo." Habang nasa kotse ay tahimik lang siya at hindi na nagsalita pa. Ngayon lang niya napagtanto ang sobrang pag-aalala na nakita niya sa mukha ni Eros kanina. Naguguluhan tuloy siya sa kung ano ba ang ibig sabihin niyon. Matulungin lang ba talaga itong tao o may espesyal itong nararamdaman para sa kanya? Napailing na lang siya nang ma-realize na nagiging assuming na naman siya. "Okay ka lang ba?" Tanong nito sa kanya. Marahil ay napansin nito ang pag-iling niya habang malayo ang tinatakbo ng isipan. Yes, Sir Eros. Okay lang ako." Agad niyang sagot. Pagkatapos niyon ay naging tahimik na naman ang paligid nila hanggang sa biglang bumuhos ang malakas na ulan at nagpatugtog na lang ng music si Eros. Tinatahak nila ang daan na walang masyadong kabahayan nang biglang tumirik ang kotse ng lalaki. Hindi na iyon umandar pa, kaya tinawagan na ni Eros ang mekaniko na nagsisilbi sa pamilya nito. Kaya lang may sakit daw ito at hindi makapagtrabaho. "Kinuha kasi ni Mami ang susi ng kotse ko, kaya itong lumang kotse na lang ang ginamit ko." Paliwanag nito kahit wala naman siyang sinasabi. Napapailing pa ito habang nagsasalita. "Tatawag na lang ako sa ibang mekaniko para papuntahin dito at ayusin itong sasakyan. For the meantime, dito na muna tayo sa loob." Patuloy nito. "Pwede tayong humingi ng tulong sa mga sasakyan na dumadaan dito at..." Magbibigay sana siya ng suhestyon pero nagsalita na agad ang lalaki kahit hindi pa siya tapos magsalita. "But it's raining." Napatango-tango na lang siya matapos mapagtanto na malakas nga pala ang buhos ng ulan. "Hindi ka ba komportable rito sa loob?" Tanong nito habang nakatingin sa kanya. Hindi naman po sa ganun, Sir Eros." Medyo nahihiya pang sagot niya rito. Pagkatapos ay umiwas na siya ng tingin dito. Ang totoo ay nakakaramdam siya ng kakaiba. Ang bilis ng tibok ng puso niya. At ang isip niya ay hindi tumitigil sa pag-udyok, natitigan at hagkan niya ang napakagwapo at makinis itong muka. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan na ngayon ng kakaibang pakiramdam na nagdudulot ng kilig at tuwa sa puso niya. Maraming salamat ulit sa ginawa mong pagligtas sa akin kanina. Hindi ko yun makakalimutan." Seryosong wika niya. "Kanina mo pa sinasabi sa akin yan." Sagot nito sa kanya. "Kahit sino naman sigurong lalaki, kapag nakita ka sa ganoong sitwasyon, malamang tutulungan ka. Kaya hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin ng paulit-ulit." Patuloy nito.
Ang gusto sana niyang malaman ay kung ano ba talaga ang rason at kung mag-alala ito sa kanya ay parang sobra naman. Pero dahil sa sagot na ibinigay nito, ay napagtanto niya na nagiging assuming lang talaga siguro siya. Mas makabubuti po siguro kung susundin mo na lang ang mami mo. Baka masira lang ang relasyon ninyo dahil sa akin. Malungkot ang boses na pahayag niya rito. Alam ko na ayaw niya na nakikipagkaibigan ako sa'yo, kaya… Hindi yan ang ikinakabahala ko, Grace. Sumagot na agad ito kahit hindi pa siya tapos magsalita. Nag-aalala ako sa kung ano mang maaaring gawin ni mami sa iyo at sa pamilya mo. Alam kasi niya na hindi problema sa akin ang estado sa buhay. Kahit mahirap, hinahayaan ko makapasok sa mundo ko. Dagdag pa nito at ramdam niya ang pag-aalala sa boses nito. Iyon na ang tamang pagkakataon. Kailangan niya malaman kung ano ba talaga ang estado niya sa buhay nito. Dahil kung hindi ay patuloy lang na maguguluhan ang puso niya. Hindi siya matatahimik hanggat hindi nakukuha ang kasagutan sa mga tanong na nasa isip niya. Maaaring kahibangan nga na isiping posible itong magkagusto sa kanya, pero hindi rin naman iyon imposible. Anong ibig mong sabihin? Nahihiyaman ay nagawa niya magtanong sa lalaki. Galing sa mahirap na pamilya ang dati kong girlfriend. Hindi siya tanggap ng pamilya ko, kaya ginawa nila ang lahat para paghiwalayin kami. Sinubukan naming lumaban, kaya lang, binayaran na mami ko ang pamilya niya para lumayo sa akin. At ang nakakalungkot ay tinanggap nila ang pera at hindi na nagpakita pa sa akin kahit kailan. Pagkukwento nito, natigilan siya at hindi agad nakapagsalita. Halos hindi niya rin alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa kwento nito. Bakit sinasabi mo to sa akin? Naaalala mo bang dati mong girlfriend dahil sa akin? Yun bang dahilan kaya ang bait mo sa akin at palagi mo kong tinutulungan? Madalas mo rin akong ipagtanggol sa mami mo kapag pinagsasabihan niya ako. Kumpronta niya rito. Hindi, Grace. Of course not. Agad nitong sagot sa kanya. Ibang-iba ka sa kanya. Oo, espesyal siya sa akin. Pero noon yun, iba ngayon. Dahil mas espesyal ka. Patuloy nito, dahilan para bumilis ang pagtibok ng puso niya. Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin? Kandautal niyang tanong. Hindi ka panipaniwala. Maging ako ay naguluhan din nung una. Pero maniwala ka, simula nung una nating pagkikita ay hindi ka na nawala sa isip ko. Meron kang taglay na pambihirang charm. Dahilan para tamaan agad ako sa'yo. Hindi ako nambobola dahil hindi naman ako marunong nun. At hindi rin tayo nagbabasketball. Sagot nito habang nagkatitigan sila. Nakikita naman niya na parang seryoso nga ito sa sinabi, kaya lang ay natatakot siya. Totoo ba itong naririnig ko? Hindi ba ako nananaginip? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Marahan itong hinawakan ng kaliwang pisngi niya. Hindi ito isang panaginip, Grace. Totoo to. Puno ng lambing na sabi nito habang nakatitig pa rin sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong inilapit ang muka sa kanya. Siya naman ay parang nahipnotismo at hindi na halos makagalaw. Hanggang sa lumapat na ang mga labi nito sa mga labi niya at wala na siyang ibang ginawa kundi ipikit ang mga mata at buong pusong damhin ang unang halik na iyon. Tumagal iyon dahil sa patuloy na pagtugon niya sa mga labi nitong halos ayaw na ring tumigil. Hanggang sa marinig nila ang marahang pagkatok sa pinto ng kotse. Nagulat sila at agad na natigilan. Naroon na pala ang mekaniko na siyang mag-aayos ng sasakyan. Matapos maayos ang kotse ay agad na silang umuwi sa bahay ng mga Carino. Umuwi sila na bitbit niya ang sobrang tuwa sa puso. Parang dream come true na maging parte ng buhay ng isang Eros Daniel Carino. Bagamat hindi pa malinaw kung ano na ang estado ng relasyon nila, ay sapat na sa kanya ang confession nito. Hindi kailangan magmadali, bagkus ay magtitiwala siya sa proseso at kay Eros. Pagpasok nila ng bahay, ay nagulat na lang siya nang salubungin siya ni Mrs. Carino ng isang napakalakas na sampal. Ramdam niya ang sakit kaya napahawak siya sa pisngi, kasabay ng pagtulo ng ilang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Malandi ka talagang babae ka? Malinaw kung sinabi sa'yo na wag ka nang lalapit sa anak ko, pero nagpatuloy ka pa rin sa plano mong pangaakit sa kanya. Umuusok sa galit na kompronta sa kanya ng ginang. Magkano bang kailangan mo para tuluyan ka na mawala sa paningin ng anak ko, ha? Stop it, ma'am. Walang ginagawang masama si Grace. Pagtatanggol sa kanya ni Eros. Parehas lang siya ng hampas lupang babae na ipinakilala mo sa akin dati.
Pera lang ang habol nila, kaya ginagawa nilang lahat para mapalapit sa'yo. Sagot ng matanda sa pasigaw na boses. Pagkatapos ay sa kanya naman ito bumaling ng tingin. Magsimula ka na magbalot ng mga gamit mo at lumayas ka na rito. Nalilisik ang mga matang sabi nito sa kanya. No ma'am, hindi aalis si Grace. Wala siyang ginagawang masama. Giit ni Eros. Subalit desidido talaga ang mami nito na palayasin siya. Nagsimula na itong itulak siya, pero agad ding pumagitna si Eros at pinigilan ng ina. Pumunta ka na muna sa kwarto mo at ako nang bahala makipag-usap kay mami. Mahinang sabi ng lalaki sa kanya. Pagkatapos ay hinarap na nitong muli ang ina. Tumalikod naman siya sa mga ito at nagsimulang maglakad patungo sa kwartong ginagamit niya. Pero bigla siyang napatigil nang marinig ang sinabi ni Mrs. Carino. Nagsinungaling sa atin ang babaeng yan, Eros. Isa siyang hampas lupa at sa bundok sila nakatira. Puno pa rin ng galit ang boses ng matanda habang nagsasalita. Plano lang talaga niyang akitin ka at pagkatapos ay peperahan ka lang. Dagdag pa nito. Wala siyang planong ganun, mami. Gusto lang talaga niya magtrabaho para makatulong sa pamilya niya. Depensa pa rin ni Eros. Pumayag ka man o hindi, palalayasin ko na siya rito. At kung magmamatigas pa rin siya, pasensyahan na lang. Dahil idadamay ko na pati ang pamilya niya. Pagbabanta pa ng ginang. Uulitin mo na naman ang ginawa mo dati? Malakas ang boses na tanong ni Eros. Puno ng pagkadismaya ang boses nito. Huwag mong sabihin ang pagtatangka ng 4 na lalaki na gahasain si Grace ay ikaw ang nag-utos? Kailangan kong gawin yon para magtanda siya. Masyado makapal ang mukha niya para isipin na pwede siya makipagmabutihan sa'yo. Agad na sagot ni Mrs. Carino. Bilang pagkukumpirma sa tanong ni Eros. Matapos niyang marinig ang pahayag na iyon ng ginang, ay parang bigla na lang siyang pinanghinaan. At ang mga luha sa mga mata niya ay mabilis nang nagsibagsakan, naguunahan, at halos hindi na niya mapigilan pa. Nagdesisyon na siya na umalis ng bahay ng mga Carino. Kakalimutan na niya ang nagsisimula na sanang mala fairy tale na love story nila ni Eros. Hindi na siya nagpaalam pa sa lalaki at umalis na agad. Bagamat naluluha ay ginawa pa rin niya ang makakaya para ngumiti nang salubungin siya ng mga magulang niya. Sinabihan na kasi kita na hindi mo makakaya ang trabaho bilang kasambahay, pero nagpumilit ka pa rin. Tila ba may halong paninermo na sabi ng mama niya sa kanya. Ang mahalaga, nasubukan niya, nagkaroon siya ng bagong experience. Sabad ng ama niya at ngumiti pa ito sa kanya nang magsalubong ang mga mata nila. Pagkatapos ay lumabas na ito ng bahay. Kinaumagahan ay nagising siya nang marinig ang boses ng papa niya na para bang mayroon itong kaaway. Agad siyang bumalikwas ng bangon at sumilip sa bintana para makita kung sino ang nasa labas. Nagulat na lang siya nang makita si Eros. Sino bang nagbigay sa iyo ng karapatan para tumuntong sa bakuran namin? Halos pasigaw ang boses na kumpronta ng kanyang ama sa lalaki. Gusto ko lang naman po makausap si Grace. Please sir, tawagin mo na po siya. Kailangan ko siya makausap. Pagmamakaawa ni Eros. Hindi mo makakausap ang anak ko. Hindi mo siya malalapitan. Dahil hindi ako makapapayag. Mariing pagtutol ng ama niya. Kahit sandali lang sir, may importante lang akong sasabihin sa kanya. Patuloy pa rin sa pagmamakaawa si Eros. Akala mo ba hindi ko alam ang tunay mong pagkatao? Anak ka ng mga Carino. Kilala ko ang mga magulang mo. Mga mata pobre sila. Kaya nung umuwing malungkot ang anak ko kahapon, alam ko na may ginawang hindi maganda ang nanay mo. Kumpronta ng ama niya sa lalaki na ikinagulat niya. Kaya nga po ako pumunta rito para mapag-usapan ng tungkol doon. Kung ano man ang nagawa ng mami ko, hayaan niyo po sana kung ayusin yon. Agad na sagot ni Eros sa magalang at mahinahong paraan. Ang totoo ay parang ayaw na rin niyang harapin pa ang lalaki. Ayaw niya na siyang maging dahilan ng tuluyang pag-aaway nito at ng ina. Tanggap na niya na hanggang pangarap na lang ito. Sigurado ka bang kaya mong ayusin? Kaya mo na bang tumindig sa sarili mo mga paa? Question ng papa niya sa lalaki. Nakatali ka pa nga siguro sa mata pobre mong ina kaya. Wala naman po sigurong imposible sa taong umiibig. Di po ba? Lahat ay kaya kong gawin para sa taong nagugustuhan ko. Deklara ni Eros. Natigilan din ang kanyang ama at hindi agad nakapagsalita. Mahal ko po ang anak ninyo, sir.
Totoo at sincero ang nararamdaman ko para sa kanya. At handa ko po siyang protektahan at ipaglaban sa pamilya ko. Patuloy ni Eros sa paghahayag ng damdamin nito para sa kanya. Namalayan na lang niya na unti-unti nang pumapatak ang mga luha mula sa mga mata niya. Luha dulot ng kakaibang saya na nararamdaman ng puso niya. At dahil sa mga sinabing iyon ng lalaki, ay nagpasya siyang lumabas ng bahay at harapin ito. Eros! Sabay na napalingon sa kinaroroonan niya ang papa niya at ang lalaking nagdeklara ng pag-ibig sa kanya. Grace! Uwi ka naman ni Eros, kasabay ng pagliwanag ng mukha nito. Lalapitan sana siya nito pero agad na humarang ang papa niya. Pumasok ka sa loob, Mary Grace! Utos ng ama niya sa kanya, pero hindi niya ito pinansin dahil nakatuon ang tingin niya kay Eros. Pumasok ka sa loob, Mary Grace! Ulit ng papa niya, pero sa pagkakataong iyon ay sa pasigaw ng boses. Kaya naman sumunod na siya, sa takot na baka magalit ito ng tuluyan. Grace, sandali, pakinggan mo muna ako. Magtatangka sanang humabol si Eros sa kanya, pero pinigilan ito ng papa niya at itinulak pa ito palayo. Nakapasok na siya sa loob ng bahay, pero naririnig pa niya ang pagsigaw ng lalaki. Mahal kita, Grace, kaya wag kang lalayo sa akin anuman ang mangyari. Kaya kitang ipaglaban, sino man ang humadlang sa atin. Napahawak na lang siya sa kanyang dibdib at dinama ang malakas na pagkabog niyon, bago sa kanyang espesyal na pakiramdam na iyon. Mabuti pa, umalis ka na, dahil hindi ka kakausapin ni Mary Grace. Pagtataboy ng ama niya sa lalaki. Sige po, aalis na muna ako sa ngayon, pero babalik ako mamaya. Narinig niyang sagot ni Eros. Ilang sandali pa'y wala na siyang narinig na ingay sa labas. Marahil ay umalis na nga ang lalaki. Nakumpirma niya iyon nang pumasok na sa loob ang papa niya. Papa, lalapitan niya sana ito para umapila, pero nagsalita na agad ito. Kung binabalak mong makiusap na tanggapin ko ang lalaking yun, wag mo nang ituloy. Magsasiyang ka lang ng oras. Matigas ang boses na sabi nito. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad patungo sa kwarto nito. Wala na siyang nagawa pa kundi bumalik sa kwarto niya at doon magmukmok. Magtatakip silim na bumalik si Eros sa bahay nila at humiling na makausap siya kahit sandali lang. Pero dahil sa istriktong bilin ng papa niya, ay hindi siya makalabas ng bahay at hindi niya ito maharap. Ang tanging nagagawa lang niya ay palihim na silipin ito mula sa bintana. Gayunpaman ay hindi ito umalis at nagtiyaga pa rin na maghintay sa kanya. Hanggang sa biglang bumuhos ang malakas na ulan. Akala niya ay aalis na ito, subalit hindi. Nanatili lang ito nakatayo sa tapat ng gate nila na gawa sa kahoy. Ni hindi ito naghanap na masisilungan at hinayaan lang ang sarili na mabasa ng ulan. Anong ginagawa niya sa sarili niya? Gusto ba niya magkasakit? Puno ng pag-aalalang tanong niya sa sarili. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas mula sa kanyang kwarto. Gusto niyang puntahan si Eros at papasukin na ito sa loob ng bahay. Pero hindi pa man siya nakakarating sa pintuan, ay narinig na niya ang maotoridad na boses ng papa niya. Hindi ka lalabas, Grace. Dito ka lang sa loob. Pigil nito sa kanya. Tumigil din agad siya dahil sa takot na baka magalit sa kanya ng tuluyan ng ama. Pero umuulan po, Papa. Baka po magkasakit si... Hayaan mo siya. Padabog siyang bumalik sa kwarto niya at sinadya pa niyang lakasan ng pagsara ng pinto para mailabas ang pagkadismayang nararamdaman. Muli siyang sumilip sa bintana at nakita niya na naroon pa rin sa labas si Eros. Ni hindi ito gumalaw mula sa kinatatayuan. Hinahayaan lang na patuloy na bumuhos ang ulan sa katawan nito. Pagkuway muli siyang lumabas at hinarap ang kanyang ama. Naging mabuting anak naman ako sa inyo, Papa. Sinusunod ko palagi anuman ang sabihin mo. Nung nagdesisyon kayo na lumipat dito sa bundok, kahit labag sa loob ko, sumang-ayon pa rin ako. Nung sinabi mo na ayaw mo na magtrabaho sa construction firm at gusto mo nalang magtanim dito sa bukid, sinuportahan ka namin ni Mama. Tumutulong pa nga ako sa mga trabaho mo sa bukid, di ba? Paglalabas niya ng saloobin sa kanyang ama. Ngayon, ako naman sana ang humihiling ng suporta at pag-unawa mula sa inyo. Pagpapatuloy niya at habang nagsasalita siya, ay hindi na niya napigilan pa ang mapaluha. May isang taong nagmamahal sa akin. Hindi siya tumitingin sa estado ng buhay. Tanggap niya kung sino ako at kung saan ako nanggaling. Walang imik ang kanyang ama habang nagsasalita siya. Para bang nakikinig din ito sa kanya
pero nagdadalawang isip na sagutin siya. Ang taong yun ay nasa labas ng bahay natin ngayon. Pinapatunayan na sincero talaga siya sa nararamdaman niya para sa akin. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit matigas ang puso mo sa kanya at ayaw mo siyang tanggapin. Pasensya ka na po pa, pero hindi kasing tigas ng puso mo ang puso ko. Pagkatapos magsalita ay naglakad na siya patungo sa pintuan. Mary Grace! Pasigaw na pagtawag sa kanya ng ama, pero hindi niya ito pinansin. Hayaan mo ng anak natin, Jim. Malaki na siya, kaya alam na niya kung ano ang ginagawa niya. Narinig niya ang pagpigil na iyon ng kanyang ina sa papa niya at natahimik na nga ang huli pagkatapos, kaya nagpatuloy na siya sa paglalakad. Kumuha muna siya ng payong bago tuluyang lumabas ng bahay. Matapos buksan ang gate ay agad siyang sinalubong ni Eros at niyakap ng mahigpit. At para bang magantihan ito ng yakap ay binitawan na niya ang hawak na payong at hinayaan na rin na mabasa ang katawan niya ng ulan. In love na rin ako sa iyo, Sir Eros, at hindi ko kayang itago yun sa sarili ko. Pagtatapat niya rito na punong-puno ng emosyon at pananabik. Matapos marinig ang sinabi niyang iyon, ay kumuwala ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Pagkuway hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. I love you, Grace. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa mga mata niya. Kahit basang-basa na ito ng ulan, ay pinapasok pa rin niya ito sa loob ng bahay nila. Wala na sa sala ang mga magulang niya, kaya napagtanto niya na marahil ay hahayaan na siya ng mga ito na gawin ang gusto niya. Agad siyang kumuha ng tuwalya at ibinigay iyon sa lalaki para makapagpatuyo ito ng sarili. Sandali at ihahanap kita ng damit na maaari mong suotin. Maupo ka na muna. Kape, gusto mo? Halos natataranta na wika niya. Hindi na niya ito hinintay na makasagot at nagdali-dali na siyang tumungo sa kusina para ipagtimpla ito ng kape. Sarili mo munang asikasuhin mo, Grace. Pahabol na sabi nito sa kanya. At napagtanto niya na basa rin pala ang suot niya. Pero uunahin pa rin niyang asikasuhin ng lalaki bago ang sarili niya. Matapos maihatid ang kape sa lalaki, ay dali-dali naman siyang tumungo sa kwarto niya at naghanap ng damit na pwede nitong maisuot. Mabuti na lang at meron siyang unisex na t-shirt na siguradong magkakasya rito. Nag-abala ka pa, uuwi na rin ako maya-maya pagkatapos nating mag-usap. Anito matapos abutin ang t-shirt na ipinapasuot niya rito. Baka magkasakit ka, mabuti na ang nag-iingat, Sir Eros. Agad na sagot niya rito. Pagkuway natigilan siya nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat. Mula ngayon, huwag mo na akong tatawaging sir, dahil hindi mo na ako amo. Kasintahan mo na ako, Grace. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. Makakaya ba talaga nating ipaglaban ang nararamdaman natin sa pamilya mo? May pag-aalalang tanong niya rito. Akong bahala, Grace. Kakayanin natin to. Agad nitong sagot sa seryosong boses. Ilang sandali pang mayroong sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng kanilang gate na kahoy. Kasunod niyon ay ang puwersahang pagbukas sa pinto ng kanilang bahay. Dalawang lalaking malalaki ang katawan na tumambad sa kanila, na agad ding nakilala ni Eros. Sinasabi ko na nga ba't nandito ka? Ang mami ni Eros na nakasunod sa dalawang lalaki ang nagsalita sa matigas at madiin na boses. Nakatingin ito kay Eros habang nagsasalita, at pagkatapos, ay sa kanya naman ito bumaling ng tingin na nanlilisik. Mami, ayun lamang ang salitang lumabas sa bibig ni Eros. Natigilan ito nang sagurin siya ng ina nito at saka siya sinampal. Agad na lumapit ang lalaki sa kanya at pinigilan ng ina. Wala kang karapatan para gawin ito sa kanya, Mami. Sigaw ni Eros sa ina. Ano bang ipinakain sa'yo ng babaeng yan? At parang ikaw itong naghahabol sa kanya. Pasigaw ring tanong ng ginang sa anak. At sa pagkakataong iyon ay lumabas na ang mga magulang niya at agad na hinarap ang ina ni Eros. Anong ibig sabihin nito? Ano ginagawa niyo rito? Ba't sinasaktan niyo ang anak ko? Sunod-sunod na tanong ng mama niya habang kaharap ang mami ni Eros at pinanlilisikan ng tingin. Naitirik ni Mrs. Carino ang mga mata nito dahil sa pagkadismaya matapos makita ang mga magulang niya. Kayo palang mga magulang na babaeng to. No wonder na ganyan ang pag-iisip ng malandi niyong anak. Mukhang pera. Like father, like daughter. Pinasadahan pa ni Mrs. Carino ng tingin ng papa niya mula ulo hanggang paa habang nagsasalita. What do you mean, Mom? Do you know them? Kunot doong tanong ni Eros sa mami niya. Ang lalaki niya na ama ng babaeng kinahuhumalingan mo.
ay dating empleyado sa construction firm na pinapamahalaan mo ngayon. Pinagnakawan ng lalaki niya ng kumpanya natin, Eros. Matigas at may diin ang mga salitang binitawan ni Mrs. Carino. Kahit kailan, hindi niyo napatunayan ang paratang ninyong iyan sa aking Mrs. Carino. Agad na sabad ng papa niya habang pinanlilisikan din ang tingin ng mami ni Eros. Oh, bakit bigla ka nalang nawala? Magpaliwanag ka nga. Kumpronta ng bruhang matanda sa papa niya. Kung talagang wala kang ginawang kasalanan, hindi ka aalis ng basta na lang. Hahayaan mo muna kami na maimbestigahan ka. Patuloy nito. Paano hindi siya aalis eh? Pinagkakaisahan niyo siya. Gusto niyong ipakulong ang asawa ko kahit wala naman siyang ginawang masama. Ang mama naman niyang nagsalita sa halos pasigaw na boses, habang pinalilisikan pa rin ang tingin si Mrs. Carino. Mabuti pa, Mami. Umuwi na kayo. Huwag mo na silang guluhin. Please lang. Awat ni Eros sa ina. No, Eros. Sasama ka na sa amin. Uuwi na tayo. Ngayon na. At hindi ka na babalik dito kahit kailan. Sagot ni Mrs. Carino habang mariing nakatitig sa anak. At kung kinakailangan nakalad ka rin pa kita, gagawin ko. Dagdag pa nito. Pagkatapos ay sumenyas ito sa dalawang kasamang lalaki at agad namang kumilos sa mga ito at hinawakan sa magkabilang braso si Eros. Bitawan niyo ako kung ayaw niyong pagsisipain ko kayo. Babala ni Eros sa dalawang lalaki. Natigilan naman ang mga ito at nag-atubili sa gagawin. Pero mas natakot ang mga ito sa nanilisik na mga mata ni Mrs. Carino at kinaladkad pa rin si Eros. Ang ending, nakatikim nga ang mga ito ng tadyak na makawala ang lalaki mula sa pagkakahawak ng mga ito. Please, ma'am. Lumabas na kayo at susunod na lang ako. Pakiusap ni Eros sa ina. Make sure na susunod ka, Eros. Dahil kung hindi, alam mo na kung ano mangyayari. Sagot ni Mrs. Carino. Pagkatapos ay sumenyas na ito sa dalawang kasamang lalaki. Agad na hinanda ng isa ang payong at pagkatapos ay lumabas na ang mga ito ng bahay. Ako na po ang humihingi ng pasensya kung ano man ang nagawa ng mami ko sa inyo. At pangako po, aayusin ko ang lahat. Seryosong sabi ni Eros habang kaharap ang mga magulang niya. Pagkatapos isa kanya naman ito bumaling ng tingin. Babalik ako, Grace. Pangako yan. Pagkatapos magsalita ay lumabas na rin ito ng bahay nila at sumunod sa bruha nitong ina. Samantalang ang mga magulang niya ay lumapit naman sa kanya at niyakap siya. Pinanghawakan niya ang pangako ni Eros na babalikan siya nito at naghintay siya. Pero lumipas na ang halos 2 linggo ay hindi pa rin ito nagpapakita. Bakit kasi pinaniwala ko pa ang sarili ko na ipaglalaban niya ako? Gayong hindi naman ako katulad ng estado niya sa buhay. Sambit niya sa sarili at pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Handa na siyang tanggapin na hindi talaga sila ni Eros ang para sa isa't isa nang makita niya ang figura ng lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Eros? Nakadama ng lubos na kasiyahan ng puso niya. Bagamat hindi niya alam kung maganda o masamang balita ang hihahatid dito sa kanya. Nakangiti nga ito, pero halata naman na pilit lamang iyon. Agad itong naupo sa tabi niya. Nahiya siyang magtanong dahil sa malungkot nitong ekspresyon. Kaya pinagmasdan niya lang ito at hinintay na maunang magsalita. Hindi madaling pakiusapan ng mami ko. Matigas ang puso niya at ayaw niya talagang bigyan ng basbas ang relasyon natin. Pagsisimula ni Eros sa seryosong boses. Hindi niya maiwasang malungkot at bahagyang masaktan dahil sa narinig. Naisip niya na baka wala talagang pag-asa na maging sila at pinuntahan lang siya nito para tapusin ang lahat sa pagitan nila. Dahil doon, kaya nagdesisyon na ako na tumigil muna ito sa pagsasalita at bumaling ng tingin sa kanya. Aalis na ako sa poder ni Mami Grace. Lagi niya akong tinatakot na kapag hindi raw kita kinalimutan, ay palalayasin niya ako sa bahay at wala akong makukuha ni piso mula sa kanya. Kung yun ang gusto niya, so be it. Basta hindi ko magagawang kalimutan ka. Dahil mahal kita. Pagpapatuloy nito sa seryoso at sinserong boses. Anong sabi mo? Bakit? Bagamat nakaramdam siya ng sobrang tuwa dahil sa narinig, sa kabilang banda ay parang nagigilty naman siya. Ibig sabihin kasi, isinusuko na ni Eros ang marangyan nitong buhay para lang maipaglaban ang pag-ibig nila. Huwag kang mag-guilty please. Ginawa kong desisyon na ito, hindi lang dahil sa pagtingin ko sa'yo. Uwi ka nito. Kasabay ng paghawak nito sa magkabilang pisngi niya. Mula noon, bababa na talaga ang tingin nila sa akin.
Lagi nilang sinasabi na wala akong mararating sa buhay kung wala ang suporta nila. Ito ang tamang pagkakataon para patunayan sa kanila na kaya ko maging successful kahit hindi nakasandal sa kanila. Agad niyang naintindihan ang punto nito, kaya hinawakan niya rin ang pisngi nito at hinaplos-haplos. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Eros. Matapos magsalita ay binigyan niya ito ng isang matamis na ngiti. Anong sunod na hakbang na gagawin mo? Tanong niya rito. Actually, nakahanap na ako ng bahay na rerentahan. Nailipat ko na rin doon ang ilan kong mga gamit at ngayon ang unang araw na matutulog ako ron. Agad na sagot nito sa kanya. Kung inaakala mo na isa na lang akong loser ngayon, huwag kang mag-alala dahil hindi ganon. Bago ko nagawa ang desisyon na to, nakahanda na at nakaplano ng lahat. Pagpapatuloy nito. Anong ibig mong sabihin? Medyo naguguluhan na tanong niya rito. I'm building my own company, Grace. Isa ring construction firm. And by next week, magsisimula na yung mag-operate. Actually, matagal ko na tong plano. Ngayon ko lang talaga na-push na may isa katuparan. Sagot nito na puno ng confidence ang boses. It will take some time para maging successful ito. You have my full support, Eros. Maging ang pamilya ko ay siguradong susuportahan ka. Nakangiting sabi niya kahit hindi pa ito tapos magsalita. Oo nga pala, may good news ako sa papa mo. Pag-iiba nito ng usapan ng tila ba may biglang naalala. Nagpaimbestiga ako tungkol sa kaso ng papa mo at napatunayan na inosente nga siya. Nahuli na rin ang totoong nagnakaw ng mga materyales nung panahon na yun. Masayang pagbabalita nito sa kanya. Magandang balita nga yan. Malapad ang ngiti na sagot niya rito. Halika sa loob at ibalita natin sa kanila. Agad na siyang tumayo at kinuha ang kamay ng lalaki. Hinila niya ito patungo sa loob ng kanilang bahay. Napasaya nga nila ang mga magulang niya dahil sa magandang balita na iyon. Pagkatapos ay inilahad na rin ni Eros ang intensyon nito na gawing personal advisor ang papa niya sa construction firm na itinatayo nito. Malawak na raw kasi ang kaalaman ng papa niya sa construction, kaya malaki ang maitutulong nito sa kumpanya. Hindi naman napahiya si Eros at agad na pinaunlakan ng papa niya ang alok nito. Sa loob lamang ng 2 taon ay naging successful na ang kumpanya ni Eros. Marami itong naipanalong bidding na malalaking projects. At sa kalagitnaan ng tagumpay na tinatamasa nito, tinupad na rin ito ang pangakong kasal sa kanya. Napatunayan na rin ito sa ina na kaya nitong tumindig sa sariling paa. Gayunpaman, hindi pa rin sila tinanggap nito. Pero nang isilang niya ang napaka-cute na batang lalaki, ay unti-unti nang lumambot ang puso ng ina ni Eros. Lagi na itong pumupunta sa bahay nila para bisitahin ang apo nito. At kahit na hindi ito direktang magsabi, ay ramdam niya na sa wakas ay natanggap na rin siya nito at ang pamilyang binuo nila ni Eros. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!